Dating tindero ng fishball, sima na ngayon. Dear Binibini, nais kong ikwento sa iyo ang aking buhay upang magbigay sa inyong mambabasa at tagapakinig ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay. Noong nag-aaral pa ako ng elementary, palagi akong nakakagalitan ng aking teacher dahil sa late ako. Kalimitan, nakakatulog pa ako sa klase, na minsan pagkagising ko, nakatingin na palang lahat ng kaklase ko sa akin at pinagtatawanan nila ako. Minsan nga naisip ko na huwag nang mag-aral. Tutulong na lang ako sa pagtindas sa mga magulang ko. Magiging seaman ako kahit anong mangyari. Yes, Binibini. Kahit ang mga magulang ko ay hindi naniniwala na matutupad ko. Naisip ko na kulang ang kinikita nilang nanay sa pagkain pa lang namin. Kaya yung iba naming pangangailangan sa eskwelahan ay hindi na nila kayang ibigay. Kaya tinatak ko sa aking isipan na kailangan kong tuparin ang pangarap ko. Lumpiang gulay, bituka at dugo ng manok sa kakwek-kwek. Yan ang mga tinitinda namin. Sa pagtitinda nila, kami pinalaki. Sa 4 kaming magkakapatid, ako yung panganay sa lahat. Tig-2 taong gulang lang ang pagitan naming 4. Ako ang pangalawa sa panganay, pero parang ako na rin ang panganay. Dahil napaka-responsable ng aking kuya. Ayaw niyang tulungan ang mga magulang namin, kaya ako ang umalalay sa kanila. Nang mag-high school na ako at nagkaroon kami ng tour ng klase, may tour daw kami na kailangan dahil wala kaming pera, ay hindi ako nakasama. Minsan nga naluluha ako, naiinggit sa mga kaklase ko. Lalo na kapag nag-uusap sila kung saan sila nag-tour at ano ang napuntahan nila. Hinayang na hinayang ako, Binibini. Lumipas ang 3 taon at sa wakas ay graduation na. Suot ang nagbabaguhang damit ng mga kaklase ko, samantalong ako, kupas at nangingitim ang uniform ko. Okay lang sa akin yun. Ang mahalaga, gagraduate na ako. Kasama kong umakyat ang nanay ko sa stage. Nagulat at napaiyak siya dahil sa dami kong medal na kanyang isinasabit sa aking leeg. Hindi makapaniwala si nanay dahil sa kabila ng paghihirap, heto kami ngayon, nangingibabaw sa lahat ng naroon. Niyaya kami ni tatay sa isang karinderya. Umorder siya ng pansit. Sinelebrate namin ang marami kong award. Bunga ng aking pagsisikap. Maging mga magulang ko din. 2 taon ang lumipas, eto ako now, nagtitinda ng fishball. Hindi na ako nakapagpatuloy sa college dahil wala kaming pambayad. Nagkaroon kami ng reunion. Inimbitahan ako ng mga kaklase ko, ngunit hindi ako sumama dahil ang usapan ay sa isang resort gaganapin ang reunion. Hindi ako sumama bagkus nanliit pa ako sa aking sarili dahil wala akong pambigay sa entrance ko sa resort tapos pang-ambag. Ganoon ako kaliit noon, Binibini, dahil kulang kami sa budget. Kaya naiinggit naman ako nang mabalitaan kong masaya ang mga kaklase ko na nag-reunion. Lumipas pa ang 1 taon. May umuwing kapitbahay naming seaman, dami nilang handa. Binigyan pa kami dahil nag-birthday ito. Kaya naman naisip kong ang swerte naman niya. Nabibili niya ang mga gusto niya at napakaginhawa na ng buhay niya. Kaya naman isang araw na mag-jogging ito
Sinabayan ko siya upang makapagtanong ng mga detalye kung paano magsiman. Hanggang sa napangiti ako dahil kahit high school graduate ay pwede. Pinagsikapan kong kumuha ng seaman's book para makaakyat ako sa pinapangarap kong barko. Kahit pagko-construction ay ginawa ko para sa pag-aasikaso ng mga requirements. Hanggang sa magbunga na nga, nakasakay na ako at pang-international. Sa wakas, nakapunta na ako sa iba't ibang lugar. Naalala ko yung high school pa ako na hindi makasama sa field trip. Now, hindi lang Pilipinas ang napapasyalan ko, kundi pati na rin sa ibang bansa. Na pagka nauwi ako ng Pilipinas, ako na ang nagyayaya sa mga kaklase ko na mag-reunion. Binubusog ko sila at pinasasaya. Nakikita ko sa kanila ang hindi makapaniwala sa narating ko ngayon. Ang dating hindi makasama sa field trip ngayon, nalilibot na ang buong mundo. Ang dating hindi makasama sa reunion, ngayon, ako na ang nag-organize at taya sa entrance sa resort na aming pagsiswimingan. Sobrang saya ko talaga, Binibini. At salamat sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko matatamasa ang karangyaan. At sa ngayon, nakakatulong pa ako sa mga kamag-anak ko at mga kaklase, maging sa ibang tao. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat sa pagbabahagi mo nito. Nagmamahal, Sender Eric ng Masbate. Maraming salamat sa iyo, sa ating sender na si Eric. Mabuti naman at nagbunga na ang iyong mga paghihirap. Tunay na nga na kapag nagsisikap ang isang tao, ay mararating niya rin ang kanyang pangarap sa buhay. Sa iyong tiyaga at pagsisikap, at nakakatulong ka pa sa mga nangangailangan at sa ibang mga tao. Mabuhay ka, Eric. Salamat sa iyo sa pag-send mo at sa pagbabahagi ng kwento ng iyong buhay. Dito sa Dear Binibini.